Wireless video ng tawag, may lagayan na po kayo dyan. Meron din kayong pag-ali, pero kung gusto nyo pa ako, pwede rin. Meron kayong mga clip, nandito yung inyong sticky sheet. Pero pwede na rin po kayo magdala ng kawayan mamaya kung gusto nyo po magdala. Nandun po yung ating mga extra. Okay, yan po yung ating mga materyales. Kasama po yung ating QR code or sticker. Kakarga nyo na mamaya yung sticker. Okay. So, magbibigay na rin po tayo ng QR code or sticker. Ayan. So, okay tayo sa materyales. Yung measuring tape, maalala po yung magtansya, 2 meters. Yung usapan natin kanina. 2 meters ang height po ng ating pole or pwedeng mas mahaba kung malalim po yung tutusukan niya tilapia. Yung malubog. Ayan. So, paano po assemblein? So, basic na basic. Ano mag-assemble ng Delta Trap or YSB Trap assembly. Ayan, ito pong ating bamboo pole tsaka Delta Trap. Nakatali lang po yan sa dalawang point. Meron na rin po kami nilagay na zip tie dun sa inyong kit. So, ang tali po dito. Ayan, so dito po ang zip tie. Tapos pwede, pero mga kaming isang ano mo. Yung may zip tie. Ayan, may secure lang po natin ng maayos yung ating Delta Trap, kagaya nito. Zip tie dito, tsaka zip tie dito. Pwede nyo pong butasan ng kaunti. Ayan. Tapos, tsaka po tayo maglalagay ng sticky sheet. Ito po, bago pa ito. Ayan, ito po yung ating sticky sheet. So, kompleto po kayo yan sa inyong mission kit. So, yung isa natanggal ko na kanina ito, kinabit ko muna yung sa dalawang dulo, saka ko tatanggalin ito. Tapos, nakakabit naman siya, so hindi siya malalaglag. Tatanggalin ko itong dulo na clips. Yeah, tapos ako tatanggalin to. May clip. Tapos, so yan na po yung ating bagong install na Delta Trap na may sticky sheet. Delta Trap. Ayan, tapos saka siya ibabalik ka. Ano? Yung QR code kaya Yung kulay green dun, kaya niyang Didikit naman natin yun dyan. Kasi po sticker i-trap po yun. yung... Sticker. Oh, sticker na po yan. Hindi po yan tatanggal, ididikit na po yan. Ay, ito kasi ano daw to, sample. Kaya nilagay lang. Sample lang po yan. Yan, so yan pong itsura ng ating Delta Trap. O saan po tayo mag-i-install? So importante rin po ito para hindi maka-apekto yung mga ilaw po ng sa kalsada, street light, ilaw sa bahay, dun sa ating trap. Kasi minsan, mas gusto minsan ng insect pumunta doon. So yung sa atin po, para mas represent nyo yung data natin sa field, 50 hanggang 100 meters mula doon sa highway. So kunwari po dyan, 50 hanggang 100 meters papasok. Dito sa amin po sa FLC, kaya po nandun sa likod, kasi masyadong maraming ilaw dito sa kalsada. So nilayo pa namin doon sa likod po doon. 50 to 100 meters away. So iwasan lang po natin yung malapit na ilaw. Pwede po natin install malapit sa pilapel. Ditambak, apo, mabaling dyan. Pagpagnaan nyo nga ang kanayon. Yung hamot na dyan, pagpagganti ka doon na tao, at baka pagkatanday, nililumbang ka. Oo. Tago nila. Oo. So, kunwari po, ito yung ating main road na pilapil natin na malaki. Ipasok nyo lang po ng kaunti. Yan, pasok na lang po ng mga ilang hakbang, kagaya po nung nasa picture. Ang main road po nung nasa picture ay nandito sa banda rito. Pinasok po namin ng mga 5 meters away lang. Dito na po yung aming truck. So, importante po yan para pag nagpunta kayo sa field, nasa pilapil lang din kayo. Hindi nyo kailangan pumunta doon sa loob para mag-monitor. Kasi yung insekto naman lumilipad-lipad yan, lalapit at lalapit siya sa pheromone lure. Ako. So, yung height naman po nito, sabi ko nga kanina, dito, kung 2 metro po ito, lumubog ng mga, sabihin mo mga 0.2, 0.3, sabihin mo 0.5, may 1.5 ka pa. So, nandito above, nasa taas pa rin po yung Delta Trap. So, pag po kasi bumaba masyado yan, ang makukuha niyan ay rice bag. Bago po kayo makakuha ng stem borer, mapupuno muna siya ng atangya. Ayan, sabi nyo itataas po natin ng kaunti. Ayan, dito po kayo pwede maglakad.
Video ba to? Video na yata to. Ano ito? Napakita ko kayo. Okay. Yung pagpapalit. So, yan lang po yan. Ay, ito lang. Ayan. So, kailan tayo mag-install ng trap? So, nabanggit na rin po natin kanina, pwede tayo magsimula ng 10 days after. 7 days hanggang 14 days after planting. Kailan naman tatanggalin yung trap? Kailan tayo matatapos? Kailan ang ating end game? 70 to 80 days after ng planting. In total, makakakolekta tayo ng 8 hanggang 10 beses na data, na monitoring. So, halos 2 buwan na every week. Ayan. So, bakit po more than 80 days ay di na rin natin nire-recommenda? Kasi po, nakakayunan, nakabagsak na yung inyong palay. Usually, ang kinokontrol nyo na po dyan ay yung inyong rice bag or black bag. Ayan. So, malinaw po ano? May question kanina. Paano pag mga nasa 30 days? Pasok pa naman po yung palay nyo na nasa 30 days. Kasi paparating yung ating panicle. Meron tayong maapektuhan na flag leaf, stemborer leaf folder. So, makakakuha pa tayo ng mga data na 6 pa na data points na monitoring. Pero number mas okay po. Mas maganda po ng 7 to 14. Si Sir, ang diskarte yata sa kapitbahay. Pagpaalam nyo lang po para hindi magtaka. Ba't may delta trap dyan? Yan, ginagawa nyo siya. So, yan, ulitin lang natin. Kailan babalikan ang na-install na YSB trap or delta trap? Every 7 days. Every 7 days din po magpapalit ng sticky sheet. Every 14 days or 2 weeks magpapalit po ng pheromones. So, piliin po natin yung araw na pinaka-komportable tayo. Hindi masyadong dagsa yung trabaho natin. Punta sa field. Kung araw-araw naman kayo pupunta. Pero sana po, fix yung araw po na pagpunta natin mag-monitor. Yan. Mag-identify naman po ng stem borer. Yung pong pinicturean nyo kanina, stem borer na po yon, adult, male. May 2 tuldok sa magkabilang pakpak. Yan na po yung stem borer natin. Yeah. Ngayon, bakit po nandito pa yung picture ng egg mass? So, baka kasi wala nakukuha yung trap na adult, ay panay itlog na pala. Kasi may 7 days ka na nakatanim or 14 days na bago ka mag-install, nakaitlog na siya dun sa field mo, kailangan mo na rin mag-apply ng ng stem borer control, ng Prepatol. Okay? Kaya po minsan, iba pa rin yung nagpupunta ka dun sa field. Iba pa rin talagang buhay-bisita ka, nakikita mo yung actual. So, active po ito sa gabi. Ayan, so females can lay 200 to 300 eggs. Ganyan po karami ang kanyang kayang iitlog. Ayan, so baka po may magtanong sa inyo. Wala po akong makita na yellow stem borer, yung may 2 tuldok sa pakpak. Pero yung napipicturean mo, nakikita mo yung ganito itsura. Tawag po dyan ay stripe. Pag naman po puti, white. Pag naman po balahibo yung kanyang ulo, pink. Lahat po yan ay stem borer. So halos lahat ng gamo-gamo, kulibangbang na dungkit yung sticky trap, ay no ma-misidentify nyo, no ang kayo sigurado, bilangan nyo na tanti may isa. Kasi sigurado tayo ba? Stem borer, di ba? Hindi na umabot? Hello. Hello. Ayan, stem borer po lahat yung mga yan. So, ang pinakamarami lang po sa Pilipinas talaga, pinaka-destructive, itong yellow. Okay, so trivia, dito po sa yellow, bawat uod po nito ay makakakita kayo ng isang uod sa isang tangkay. Kapag po yan ay stripe, makakakita ka ng more than 1. Minsan, 2, 3 uod sa loob ng healer mo. So, yung stem borer po natin na yellow, ang pinaka-destructive kasi 1:1. Yung 200 mo, na itlog, na uod, 200 din na tillers ang kaya niyang kainan. So, bakit po natin nilagay yung si balbalcot tawag po niya, leaf folder. Pag po ito, ang dumikit din sa delta trap natin, nasa yung leaf folder natin, limak daw, Odi. Pwede rin po natin ibilang ito dun sa ating trap.
Kasi yung pre-button po natin ay kaya stem borer, tsaka leaf folder. Okay? Ilapit po dun sa ano. Ayan, kaya nilagay na rin po namin. Ang mensahe po nito, hindi kayo magkakamali sa identification. O, lahat ng mo, ibigit doon, pwede natin count as 1. Kasi sigurado tayo, yung pre-bato natin, kaya yung step borer, kaya yung leaf folder. Mahirap tayo masingitan, lalo dyan sa dalawang peste na yan, step borer saka leaf folder. Okay? Minsan, didikit po dyan yung black bag, yung rice bag. Yung rice bag sa mga ating pagkain. Yan. Ito po yung ating, ito po, isang klase ng trap ito, mas malaki ito. Pero lang para mapakita sa inyo yung mga nakukuha. May RLF, leaf folder, meron pong rice bag dyan, merong BPH, may GLH, may kaibigan pulisap. Hindi na po kasama yun sa bilang. Pero sigurado mapapasama po yun sa picture. Dito sa picture ninyo, kung sakali man. Minsan may black bag pa. Yun. Pero hindi na po kasama sa bilang. Walang pati ng insect beneficiaries natin. Hindi po. Ito po kasi ay, yung pong setup na yun, ang style naman po nito ay, sa baba naman po ito, pang BPH po natin. Hindi po natin i-discuss to, pero para lang alam niyo. Meron din po tayo sa brown plant hopper, sa ulmog. Nasa ilalim naman po ito. Pinagpag po namin ito, kaya dumikit yung kaibigan ko sa pinagpag. Kasi BPH po yung aming hinuhuli. So, pag nag-level up po tayo, BPH kasama na sa ating monitoring. Kasama po sa Philippines, step borer at PH. Pero doon po sa ipapagawa namin sa inyo, hindi muna namin sa para hindi masyado magtrabaho. Ang gagawa po nun yung aming team. Ayun, sila po, magbibilang doon. Hindi po kayo. Pwede nilang i-share sa inyo.